Amen. To God be all the glory. I'm blessed once again through that offer to her investment. Amazing God. Amazing God. Let us open our Bibles in the book of 1 Timothy chapter 3 verse 15. But before that though, we'd like to acknowledge, may we ask our visitor to please rise. Ayan. Hinahayaan po natin tumayong ating bisita. Ayan, kamayan natin siya. Let us welcome him. You know, he came here by himself. He was Praise the Lord. For a church. Ayan. He found us via online. He was here at a very early time. Ayan, sa biyaya. Thank you for worshiping with us. May the Lord bless you. And of course, to our brethren, thank you for coming in the temple of our Lord. Our topic is about a requirement of God to be in His house. Requirement. When we say requirement, ano ibig sabihin ng requirement? Kailangan. This is mandatory. Whether you like it or not, you need to do it. It is required. So when we apply for our visas, there are requirements that need to be met para tayo mag-grant ng visa. Hindi po ba? Yeah. You know, I want to give emphasis about this because God is requiring His people to be in His house. A requirement of God to be in His house. In the Old Testament, there's this dwelling place of the believers. They call it temple. Ayan. So this is really a physical structure wherein the nation of the Lord gather to meet His presence. And we call it temple. Again and again, as per in the Old Testament, there is this temple where the presence of God is found. Now, in the New Testament, this temple is none other but us. We are the temple of the Lord. Amen. Tayo ang templo ng Diyos. Now, it says in Psalm chapter 122 verse 1 that we must always rejoice whenever we come to the house of the Lord. Sino sa atin dito? Praise the Lord. Before coming in here, mayroon kang kagalakan, you are excited, you are gladdened to be in the house of the Lord. Sinikap mong magising ng maaga. Amen. Kahit masarap ang tulog, even though you're tired the whole week, even though you wanted to have rest, but because it is your joy to be in the house of the Lord, you are here. Now, again it says in Psalm 27 verse 4, listen to what King David said. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell. Amen. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. King David said, to gaze on the beauty, to seek Him in His temple. If you have your wife or your husband with you right now, can I just ask you to gaze on the beauty of your wife? Sa ating mga my partners, gaze on the beauty of your wife. Gaze on the beauty of your husband o kaya sa iyong friend. Gaze on the beauty of your friend. When we talk about gaze, what is the meaning of gaze? To look at something or someone for a long time in admiration. Pinakakatitigan mo. Sige nga.
Titigan nga natin ang mga asawa natin, ang mga kaibigan natin. Titigan mo na ako? Huwag mo lang tignan. Huwag kang maghahawak ng dumi sa mukha niya. Titigan mo siya ng mayroong admiration. Right? My question, ano bang naglalaro sa isip niyo ngayon? Pasalamat ka kung alam ko lang. If only I knew. No? While you are gazing at your husband or wife. But King David, he said, to gaze on the beauty, to look at the temple intently, with a purpose, with admiration, with reverence, with awe. May pamamangha siya. Mayroon siyang pamamangha na sinisiyasat niya ang templo, ang sanktuaryo ng ating Panginoon. At hindi lang yun, to seek Him in His temple. He did not just come to attend, to be in the temple, but His desire was to seek Him. Pumunta siya na mayroong pagnanasa na makaugnay niya ang Panginoon. Amen. He came with an intent to feel the presence, to fellowship with the presence of the Lord. Amen. My question, do you have the same intention? Amen. Did you come here to intently seek the presence of the Lord? Amen. O baka naman you came here to seek the beauty of the brother, of the sister. Of course not. We came here to serve the Lord. Amen. To God be all the glory. And the temple, the sanctuary, is a central theme, a central place for worship. Okay? Kung saan nagtitipon ang bayan ng Panginoon, ang mga tinawag ng Panginoon, ang mga niligtas ng Diyos, naroon sila't nananambahan sa Diyos. Kayo ba nananambahan ngayon? Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, we must gaze. Right this very moment, I want to set your minds right now. You came here to gaze upon the holiness, the majesty of God. You came here to contemplate. This is a contemplative and worshipful service. You came here to worship. Amen. Pag sinabi mong contemplate, pinagbubulayan mo. Ngayon, pagbulayan nyo nga, ang kabutihan ng Panginoon. Amen. From the past days, what did God do to you? What are the good things God did to you before coming in here? I want you to think about those things right now as you are gazing upon the majesty and faithfulness of the Lord. God is good. Yes, please. I want to hear praises right now. I know for sure God has been good to us. To God be all the glory. Now, the question is, the importance of being in the house of God. Why is God requiring us to be in His temple? Why is it a requirement? Now, we will be talking about the importance, the significance, the need of being in the house of God. Palagay niyo ba, importante at mahalaga? Amen. Amen. Na tayo ngayon ay nasa templo ng Diyos. Amen. Ngayon, first, because the church is our spiritual habitat. Amen. Sino sa atin may aquarium? Walang may aquarium? Kami din wala. What is habitat? Habitat means this is a place where an organism lives. Okay? This is a place where the organism is nurtured, cared for, kung saan siya lumalago. Amen? The church, the temple, tayo. Amen? The household of God, the family of God, tayo. This is the place. This is our spiritual habitat. Amen. Praise God.
Why don't you try removing a fish from the aquarium? Diba, maghihinalo ang isda. Why? Because he needs to stay, or the fish needs to stay in the water for the fish to live. We must stay in our spiritual habitat for us to live. The church is our spiritual habitat. Holy. Amen. This is where we are being fed by the Word of God. Praise the Lord. This is where we are taught to walk. Diba? When we were new believers, we didn't know how to walk in the ways of our Lord. Amen. But praise be to God, we have brothers, we have sisters, pastors, up until to our apostle, who are there for us to remind us, this is how we should walk. Amen. We must walk in holiness. We must walk. We must serve our God. Amen. We must obey the will of God. Yan ang ating spiritual habitat. Amen. Ngayon, because this is our spiritual habitat, this is where we find our food. Our spiritual food, Matthew 4:4. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. It is written, man shall not live on bread alone. Truly. Sino sa atin kumain ng tinapay kanina? Oh, may tinapay tayo. Ubus na. See, man should not just eat bread alone. But we must also eat the Word of God. Amen. And in our spiritual habitat, in the church, that's where we eat the Word of God. Amen. Praise be to God. So if you do not eat the Word of God, will you survive? Will you? How is the nourishment of your soul and spirit? Kaya si brother, gutom na gutom siya. Oh. Pumunta siya, hinanap niya ang church. Praise the Lord. Siguro si brother, miss na miss niya lang maka-attend ng church. Praise God. Namimiss niya siguro makinig ng salita. Dahil yung spirito at kaluluwa, nagugutom din yan. Diba? Kaya mga kapatid, that is true. We go, we remain in our spiritual habitat. And again, this is none other than the church. Why? In Acts 2:38, because in the church, this is the place where those saved live. Oh, amen. Sabi ni Baby Julia. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. In verse 39, 41, 42, anong sabi sa 41? Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. And in 42, ano sabi? They devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So the church is important. Amen. You go out of the church, you will die. Kamamatay mo ang umalis ka sa iglesia. But if you will remain in the church, you will continue to grow. Amen. You will continue to be nourished. Praise the Lord. You will continue to live Christ-like. Matututunan mong mamuhay kagaya ni Kristo. Hindi naman natin sinabi, umattend ka ngayon, bukas dapat bagong-bago ka na. Hindi po ganon. Unti-unti, there's this gradual change. Amen. Amen. There is this gradual transformation. And this only happens when we remain in the church. Truly. Amen. Right? Mga kapatid. Now, since we are talking about the temple, the church, we are the church. Who's the church? We. Tanungin ko lang kayo ulit, ha? Who is the temple of God? Us. We are the temple of God. We are the church. Amen. We are the family of God. We are the household of God.
Amen? Amen. Now, since we are in the temple right now, we must know how to behave. That's actually the memory verse of the cadets during their Sunday school earlier. Since we are the temple, we are in the house of God, there is this required conduct. There is this required behavior. Dapat mayroong tamang pag-uugali na ating sinusunod sa loob ng iglesia. Di po ba? Amen. Mga kapatid, are you still with me? Amen. I want you to give your full attention to the word. If not, I'll ask you to stand here and preach. Okay? Pati pa rin tayo. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Okay. In Isaiah chapter 58, verse 13, in Amplified Version, look at what King David said. I'm just trying to relate it to Prophet Isaiah. Because King David's desire ay tumambay sa templo ng Panginoon. We as well, we must make sure that we are always in the temple, in the sanctuary. If you turn back your foot from unnecessary travel on the Sabbath, from doing your own pleasure on my holy day. Sino nagsasalita dito? David. Capital M. On my holy day. And call the Sabbath a spiritual delight, and the holy day of the Lord honorable, and honor it, not going your own way. Amen. Yes. Amen. Or engaging in your own pleasure, or speaking your own idle words. Allow me to read this in Tagalog. Ano ang sabi sa Tagalog? Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ano tong araw ng pamamahinga? Itong araw na ito. Hindi ito pamamahinga na sasabihin mo, papahinga ako, pagod ako sa trabaho. Eh sabi araw ng pamamahinga eh. So okay lang, hindi ako pumunta sa church. Okay lang, hindi ako manambahan. Hindi po ganon ang ibig sabihin ng pamamahinga. Amen? Pamamahinga sa mga kaabalahan natin sa buhay. At manahan tayo sa presensya ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng araw ng pamamahinga. Amen. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Huwag ninyong isipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na yon. Ito ang araw na sinasabi ng Panginoon. Amen. This is the holy day. This is the day that the Lord consecrated. For the 6 days, He created everything and man. And the last day, He left it holy for Himself and for His creation. Kaya sabi ng Panginoon, in layman siguro, huwag kayong gagawa ng anuman pasyal o anumang mga pansarili ninyong mga plano sa araw na aking binanal. Amen. Siguro sa mas simpleng explanasyon. Huwag ninyong isipin ang pansarili ninyong kapakanan. Sa natatanging araw na yon, ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan ninyo ito sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Kaya, hindi tayo pumunta dito para hanapin natin ang ating sariling kagalakan. We do not set aside the holy day, the Sabbath day of our Lord, for our personal needs. For our personal gain. Look at what David said. All the days of his life. Sinama na niya pati yung 6 days. Right? Not just the holy day, Sunday, but what he wanted is all the days, that he may be able to gaze, to contemplate, to be in the presence of the Lord. So, ano ang paalala
pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid, in Exodus 20, verses 8 to 11. And I just want to affirm that you have made the right decision today. Glory to God. You came here to gaze upon the Lord. You came here to seek for the face of the Lord. Remember the Sabbath day by keeping it holy. In 9 to 11, 6 days you shall labor and do all your work. Sinama na nga ng Panginoon, pati ang overtime mo ng Sabado. Sinama na ng Panginoon yung pag-pick up mo ng Sabado. O sige, 6 days, sa'yo na yan. Sige, sa'yo ng 6 days. Pero sa akin, ang nag-iisang araw. Banalin mo yan. Sa akin yan. Wari, baga, ganyan ang sinasabi ng Panginoon. But the 7 days is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work. Tunay. Sa Tagalog, namnamin natin. Anong sabi sa Tagalog? Ang araw ng pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin. Sino pa nagsasalita dito? Si Sister. Tipo, ang Panginoon, anong sabi niya? Ang Panginoon na inyong Diyos, italaga niyo ito para sa akin. Para kanino? Ang Panginoon na inyong Diyos. Amen. Tunay. Amen. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na yon. Pati ang inyong mga anak. Ang bihira, you are responsible for the whole family. Bring your whole family to the temple. Bring your whole family to the church. Amen. On the holy day, the Lord separated, consecrated for Him as holy. Sabi, pati ang inyong mga anak, pati mga alipin, mga hayop, o mga dayuhan na naninirahang kasama nyo. We cannot argue. Tunay. Wala na tayong madadahilan dito. Tunay. Amen. Diba, mga kapatid ko kay Kristo? Wala na tayong may dadahilan. Ang Panginoon ang siyang nagsabi. We must be found in the temple, in the sanctuary of the Lord, most especially on the day He made holy. Amen. Can you please congratulate your brother and your sister? Congratulations, brother. Congratulations, brother. For being here. Sabihin nyo nga, Brad, sis, 1 point ka dyan. Brad, sis, 1 point ka kay Lord. 1 point ka kay Lord. Praise the Lord. You made the right choice today. To God be all the glory. And in the church, since this is our spiritual habitat, Matthew 16:18, we are not just assured that this is where the safe place is, but even the gates of hell. Jesus said, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Sabi sa ADB. Anong sabi sa ADB? Itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Praise the Lord. You want to be devoured by Satan? Nah. Hallelujah. Do you want? Hallelujah. Go out of the church. Hallelujah. You want to be safe from the work of Satan? Keep yourself in the church. Amen. Why? Because the Word of God says, even the gates of hell, even the gates of hell shall not prevail. Amen. Praise the Lord. Where? In the the church. In your spiritual habitat, where you live as believers, the devil cannot prevail in the house of God. Amen. But if you want to be friends with the devil, then you know what to do.
Amen? Kaya mga kapatid, we must remain in the church. We must remain in this place because this is where we find safety. Amen. Through our Lord Jesus Christ. Truly. Amen. Alam nyo, bakit? Sa dinami-dami nung, sige nga, maggulay tayo ngayon. Let us meditate, let us contemplate. For the many dangers we experience in life, for the many extraordinary trials in life, why are you still standing right now? By the grace of God. Why? By the grace of God. Bakit ka pa nakakatayo? Sa dinami-dami na ng pagsubok dumating sa buhay mo. Nalagay ka sa bingit ng kamatayan. You're actually at the brink of your life. There were this deluge, may delubyong dumating sa iyo. Devastations, depressions, detractors, everything na akala mo you won't survive. My question is, why are you still standing? Why? Why are you still here? Bakit? Dahil sabi nga ng salita ng Diyos, maging ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanila. Kanino? Sa iglesia. Kahit ano pang patibong ng dyablo yan. Hindi mananaig ang dyablo sa iglesia. Kaya bakit ka aalis? There's no other safe place but in the church. Amen. Praise the Lord. Wala na po. Outside the church, nandyan ang mga kampon. Nakahintay lang yan. 1 Peter 5:8. Ano ang sabi? Look! 1 Peter 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala at humahanap ng masisila niya. Mga kapatid, sa loob nga ng iglesia, nandyan ang pagliliglig ng dyablo. Umalis ka pa kaya? Di ba, mga kapatid? Pero bakit? Why? Why is the work of the devil cannot prevail? Because we are in our safe place. While the demons, the legions of the devil are waiting. They're so hungry. Hallelujah. In Jesus' name. Sino sa atin gutom na? May lunch fellowship tayo mamaya. Habang ang mga kampon ng diablo'y gutom na. Gusto kang lipain, lapain, himay-himayin. Mga kapatid. Alam mo yon? Can you just imagine? You are a prey that the predator is excited to devour. Sabi ko, nako, ito! Siguro sabi ng diablo, magmintis lang to. Lalapain ko talaga. Lalapain ko talaga to. Alam niyo, pag tayo malapa, di natin kaya. Salamat, may iglesia. Amen. Kahit anong plano pa ng diablo tayo lapain, hindi uubra ang diablo sa iglesia. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, we are blessed Praise the Lord. that we are placed in the church. Amen. Church is not a burden. Kabigatan Amen. bang iglesia? No. Kabigatan ba ngayon narito kayo? Eh kaya nga ligtas kayo dahil nasa iglesia kayo. Amen. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Kaya nga tayo ligtas kahit ang diablo'y nakaabang. Dahil nasa iglesia tayo. Tayo lang ba? Tayo lang? Are we the only ones that God is requiring or expecting to be in His house? Tayo lang ba? We're not selfish. Kaya nga, as much as possible, we would like to invite many people because we want them to be safe as well. Amen. Truly. Gusto natin
natin maging ligtas din sila. Anong sabi sa aklat ng Joel? In Joel chapter 2 verse 16 in Amplified Version. Anong sabi ng salita ng Diyos? Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and the nursing infants. Simula sa mga matatanda hanggang kay baby Julia. Praise the Lord. Ang sabi and the nursing infants. Let the bridegroom come out of his room. Kahit yung mga ikakasal na at bubuo pa lang ng pamilya. Uy, nakita ko kayo ha? Anong sabi ng salita ng Diyos? Lahat. We must gather. Sabi ng salita ng Diyos. And the bride out of her bridal chamber, don't say, oh, because I am gonna get married. Excuse me. Oh, because I got this. Excuse me. No. The Word of God says, no one is excused from the assembly. All of us must be in the house of the Lord. Amen. Lord. Pag sabi ng anak mo, sorry mom, sorry dad, I can't come. Because he or she may. Sabihin na natin, may lakad siya sa sanlibutan. What will be your answer as a parent? Okay, son. Take care. See you later. Sasabihin mo pa, may the Lord bless you. That's far from the truth. Right? So, tayo na mga magulang, anong gagawin natin sa ating mga anak hanggang sa mga wala pang mga kamalayan na bata? Aakayin sila sa templo. Aakayin sila sa presensya ng Panginoon. Sabi ng salita, no one is excused from the assembly. Amen. Because all must serve the Lord. Tayong lahat ay dapat maglingkod. Tignan nyo, in 2 Corinthians 6:16, Amplified Version. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, napakabalat natin. Praise the Lord. Yung mga paglilingkod na ginagawa natin noon, walang kabuluhan yon. Ngayon, may kabuluhan ng paglilingkod natin. Tingnan nyo ang sabi ng salita ng Diyos. What agreement is there between the temple of God and idols? Mapagsasama mo ba ang tunay na Diyos at ang mga rebulto? Hallelujah. Think about this. What agreement is there between the temple of God and idols? Shall we read this in ASMD? Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa isang templo. We cannot be confused of whom to worship. We cannot. It cannot be a mixture of idolatry and the true God. We must choose whom we should serve. And the Word of God says, at tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ngayon, inalis na tayo ng Diyos sa paraan ng pamumuhay natin noon. Praise the Lord. Because God doesn't live there in the idolaters. Thank you, Lord. God doesn't live in the graven images. Thank God. Praise the Lord. Thank God. He placed us in the church. Amen. Kaya what is the promise of the Lord? Mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Thank you, Lord. And believe it or not, He is with us right now. Amen. He is with us. Shall we read this in English? Purihin ang ating Panginoon. I will live with them Praise the Lord. and walk among them. And I will be their God. And they will be my people. Thank you, Lord. So in the temple of God, He is now with us. Tinama niya
ang ating paglilingkod. Salamat sa Diyos. Kaya ngayon tayo nasa tama. Akayin natin ang ating buong sambayan. Now that we know the truth, let us encourage our whole family to the whole truth. Because where the truth is, that's where the Lord lives. Amen. Purihin ang Panginoon. Bless the Lord. Tingnan niyo ang nakita ni Isaiah. I'd like to share this with you. In Isaiah chapter 65, verses 5 and 7. 5 to 7 in CEV. Oh. And then, they say to others, don't come near us. We're dedicated to God. Such people are like smoke, irritating my nose all day. There were people who were thinking that they were worshiping the Lord. Okay? There are people who are thinking that they are worshiping the Lord with their own ways. But their worship ay isang masangsang na amoy sa ilong ng Panginoon. Diba pag may naaamoy tayong masangsang, anong ginagawa niya? Sinasabi nila sa iba. Sabi pa ng mga tao to, huwag kang lumapit sa akin, baka ako'y padungisan. This is self-righteousness. Some people think that their service is acceptable unto God. But, the Word of God says, huwag kang lumapit sa akin, baka ako'y padungisan. Mas banal ako kaysa sa iyo. Naiinis ako sa ganitong mga tao. That's what the Lord says. Naiinis siya sa mga ganitong tao. Nag-aakalang-akala nilang mga paglilingkod nila ay mga buluhan sa harapan ng Panginoon. Naiinis ako sa ganitong mga tao. At ang galit ko sa kanila ay parang apoy na nagniningas sa buong maghapon. Verse 6. Sinabi pa ng Panginoon, makinig kayo. Nakasulat na ang hatol para sa aking mga mamamayan. Hindi maaaring manahimik na lamang ako. Maghihiganti ako. Gagantihan ko sila ng nararapat sa kanilang mga kasalanan, pati yung mga kasalanan ng kanilang mga ninuno, sapagkat nagsunog sila ng mga insenso at nilapastangan ako sa mga bundok at mga burol. Kaya gagantihan ko sila ng nararapat sa kanilang mga ginawa. That is why, if we do not serve the Lord according to the right worship that He requires of us, these people will experience the anger of the Lord. Sabi sa, balikan nga natin yan. I want to read this, yung a displeasant smell in my nostril. Totoo yan. Ang tanong ko. Oh. And then they say to others, don't come near us. We're dedicated to God. Such people are like smoke, unpleasant aroma, irritating my nose all day. But we thank the Lord. We thank the Lord. Amen. Because we are not irritating Him right now. Praise God. Hindi natin iniinit ang kanyang ulo ngayon. In fact, nagagalak siya. Nagagalak siya na tayo'y naglilingkod sa kanya ngayon. Kaya nga hinahanap niya, He is searching, He is looking for our sincere worship. Now, since we are in the temple, since we are in the sanctuary of our Lord, let us take advantage of this. Amen. Huwag tayong pupunta dito, nakiupo lang tayo. Huwag tayong pupunta dito na parang hindi natin narinig ang salita ng Diyos. At uuwi ka na parang wala kang natutunan. At kinabukasan, sasabihan ka na naman, Brad, sis, let's worship the Lord in the beauty of His holiness. Every Sunday. Diba? When we learn of these words, we must, it must reflect
ating paglilingkod. Kaya nga ngayon, alam na natin na ang Sunday ay para sa Panginoon. Amen. Pag may-message ka ni sister, sis, blessed Sunday to you. Come, let us worship the Lord. Amen. Anong reply mo? Alam ko, sis, Hallelujah. I will come Praise and the worship Lord. the Lord. Maganda kung yan ang sagot mo. Ito ang sagot mo. Sorry po, may lakad po kasi kami. Hallelujah. Hallelujah. Jesus name. Para bang tumalsik ka lang ng laway ko dito at wala tayong naunawaan. Para bang nagsayang lang tayo ng oras at wala tayong natututunan. Mayroon ba tayong natututunan? Amen. Kung Praise sa the Lord. tinatanong ko sa mga elders, may natututunan ba talaga kayo? Mayroon ba? Amen. Lord. Kaya mga kapatid, kung tayo talaga natututo, pakita natin sa paglilingkod natin. Praise the Lord. It must reflect how we worship our God. Amos 5:21-23, because God is dismayed whenever we do not worship Him properly. I, the Lord, hate and despise your religious celebrations and your times of worship. I won't accept your offerings or animal sacrifices, not even your very best. No more of your noisy songs. I won't listen when you play your harps. So this is what the response of the Lord is. Whenever we worship Him in vain. Whenever we worship Him in vain. Yung sayang-saya ka, kala mo nagagawa mo pinakamabuti. Pero hindi pala nakikita ng Panginoon yung sincero mong pananambahan sa Kanya. Anong sabi ng Panginoon? I hate. Kinamumuhian ko ang mga ganitong mga pananambahan. Kaya mga kapatid, whenever we gaze upon the sanctuary, upon the temple of the Lord, we must make sure that we worship Him truthfully. Amen. That we worship Him with the right mindset, with the right spirit, with the right thinking, with the right response, with the right reverence. Amen. With the right respect. Because many people do not respect the Lord. Hallelujah. Psalm 73, verses 2 to 7. For some people, it's very easy for them to exchange their worship for nothing. Tumasakla for money. You have your choice. If you got your choice to worship, then choose to worship. If it's just a second option, don't choose second option over God. Okay? Gusto kong basahin ito sa Tagalog dahil mas malinamnam. Ngunit ako, halos mawalan na ako ng pananampalataya. Nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masusama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba. Kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan at laging iniisip ay yung paggawa ng masama. Ito ang pagbubulay-bulay ng isang taong nagngangalang Asaph, kasamahan ni Haring David sa templo. Mahilig siyang umawit, gumawa ng mga awitin patungkol sa katwiran, patungkol doon sa mga naaapi. Sabi niya, bakit? Bakit sila? Hindi sila naglilingkod. Pero umuunlad, yumayaman pa. Sumasagi ba sa isip natin ito minsan? Amen. Pagpakatotoo tayo. Tunay. Ngunit ako, halos mawalan na ako ng pananampalataya. Bakit? Inggit na inggit. Inggit na inggit doon sa mga walang pananampalataya at hindi naglilingkod. Yumayaman. Okay. Kaya sasabihin mo, ba, di na rin ako maglilingkod. Hallelujah.
Di na rin ako maglilingkod dahil siya nga, di naglilingkod pero yumayaman. Gusto ko rin yumaman. Di na ako maglilingkod. Pabigat lang yung paglilingkod na yan eh. Di ba, mga kapatid? Sumasagi ba sa isip natin yan? Sumasagi ba ito sa isip natin? Not anymore. Sumagi ito noon sa isip natin. Tunay. Di naman ako magagalit kung sumagi ito. Sumagi din naman ito talaga sa atin, no? Sumagi ito lahat sa atin. Kaya ka nang ibang bansa ka kasi gusto mong yumaman eh. Sasabihin mo hindi sumagi sa isip mo to. Di ba mga kapatid? O, ay tuloy natin ang pagbasa. Ngayon, ito ang nagiging katwiran ng tao. Ayoko pumunta sa templo, ayoko magsimba, ayoko maglingkod, gusto kong yumaman, gaya ng iba, hindi naman dapat maglingkod dahil maraming yumayaman kaya di naglilingkod. Tunay. Pati pong ng diablo. Pero mga kapatid, buti na lang si Asa nakapagbulay-bulay sa templo ng Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo, nung nahimasmasan siya, sabi ko sa inyo, nag-meditate siya sa templo. He intentionally contemplated his reasoning over the faithfulness of the Lord. Amen. And in Psalm chapter 73, in verses 16 and 17, are you still with me? Amen. I'm sorry. Nasa unang puntos pa lang ako. Praise the Lord. Kaya sinikap kong unawain. Ikaw ngayon nananalangin ka, Lord, bakit ganon? Naglilingkod naman po ako. Nagdi-devotion, nagdi-midweek, nagsisimba, nagpapatotoo, nagtatapat, nag-iika po, lahat na po ginagawa ko, Lord. Pero bakit mahirap pa rin ako? Bakit mas yumayaman pa rin sila na mga hindi naglilingkod? Bakit mas umuunlad sila? Pero nung dumating ito sa isip niya, kaya sinikap kong unawain ang mga bagay nito, ngunit napakahirap. Napakahirap, hindi po ba? Di ba? Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Praise the Lord. Tunay. Mapalad pala tayo. Amen. Kung tayo ay nakapagbulay, if God led us to contemplate and meditate how blessed we are, that we choose the Lord over anything else in this world. Why? Shall we continue in 21 to 26 and 28? Nang nasaktan ng aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob, sumama ang loob mo kasi nga di mo makita na ikaw ay umuunlad kahit di kayo naglilingkod. Because of jealousy. Right? Tuloy natin yan. Para akong naging hayop sa inyong paningin, mangmang at hindi nakakaunawa, ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo. Praise the Lord. Patuloy. Kahit siya'y nasasaktan na habang siya'y nagbubulay, hindi siya umurong. Praise the Lord. Nagpatuloy siyang nagbusisa, nagbulay sa presensya ng Panginoon. Ginagabayan ako ng inyong mga payo. At pagkatapos ay tatanggapin ninyo ako bilang isang pangunahing pandangan. Bakit? Hindi sinang-ayunan ni Asaph yung mga sinabi ng mga taong masasama na kahit hindi maglingkod ay yumayaman. Hindi niya sinang-ayunan yon dahil ang sabi niya, kung sasang-ayunan ko sila ay parang tinraidor ko na rin ang iyong mga tao. Kung ako ay makikisama sa kanila, para na rin kitang nilapastangan. Kaya buti nakapag-isip-isip siya. Hindi na hinayaan pa ng Panginoon na magpasya siyang sumama sa kanila. Dahil nga, patuloy siyang nagbulay-bulay sa templo. Amen. Are you still with me? Amen. Tuloy natin ang pagbasa in 26. Walang sino man sa langit ang kailangan ko. Ito, nahimasmasan. Ito ang naisip niya, naunawaan. Walang sino man sa langit ang kailangan ko, kundi kayo lamang. Amen. At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko, kundi maliban sa inyo. Praise the Lord.
Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Amen. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Praise the Lord! Pinili pa rin niya Glory to God. ang Panginoon sa kabila ng nakikita niya na ang kaaway ay pilit siyang hinihila sa sanlibutan para yumaman, umunlad. Pero ang tunay at matapat na alagad at lingkod ng Panginoon, hindi niya ipagpapalit ang Panginoon. Amen. Praise the Lord! Glory to God. Kaya ang sabi ni Asaph, manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Amen. Kayo lang ang kailangan ko Yes, Lord. magpakailanman. Yes. Ikaw lang, Panginoon, sapat na. Amen. Tonight. Mga kapatid, ganito ba tayo ngayon? Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord! Dahil mas inuna nating piliin ang Panginoon kaysa ano pa mang bagay. Kaya hindi mali na kayo naririto. Amen. Thank you, Hindi Lord! mali na nagtatapat kayo sa ating Panginoon because God will destroy those who abandon Him. In Jesus' name. Hallelujah. Verse 27. Anong sabi sa verse 27? Ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Hindi na hinayaan pa ng Panginoon. Ayaw nang mangyari na tayo'y lumayo pa sa Kanya. Ayaw na niyang mangyari na tayo pa'y mapahamak, na tayo pa'y magtaksil. Dahil ayaw nga niya na tayo mamatay. Kaya lagi niya tayong inaakay in verse 28. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan Amen. upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginawa. Praise the Lord! Kaya mga kapatid, literally speaking, you are blessed that you are here. Amen. Over anything else, you are blessed that you chose the Lord today. Amen. Because in 2 Timothy 3 verses 1 to 5, if we will not remain in the house of God, then this will be your life in the world. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, Tonight. lovers of money, Tonight. boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Verse 3. Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Can you just imagine? If we will not always remain in the temple of the Lord, this will be our life. Magiging tayong ganito. Gusto niyo basahin ko pa to sa Tagalog? Maliwanag naman sa English, di po ba? Amen. O, balikan natin. Tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw. Di ba nakikita na natin ito ngayon? Amen. Di ba? Nagtataka ka? Bakit ang tao nagiging sakim sa salapi? Bakit ang tao napakamayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob, hindi maka-Diyos? Bakit? Sabi sa verse 3, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Verse 4, hindi lang yan, mga taksil sila. Mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang maka-Diyos sila, pero hindi naman nakikita kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. At ito ang mga taong masusumpungan mo sa labas ng iglesia. Kaya nga gusto ng Panginoon, manatili tayo sa iglesia. Amen. Dahil ayaw niya na tayo maging kagaya
ng mga ito. Iwasan. Iwasan. Salamat, mga iglesia. Pangalawa, mga kapatid, the church is the house and pillar of truth. Balik tayo sa ating teksto. Dito ipinapangaral ang mga salitang makatotohanan. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Gusto mo ba yung salita ng Diyos na naririnig mo, walang bahid ng kasinungalingan? Alam mo, sasabihin ko sa inyo, hindi ako naninira. Marami ding mga mangangaral, punong-puno ng kasinungalingan. I don't want to speak ill about them, but I'm just exposing to you the truth. Many preachers of the word, so-called preachers, are deviating the truth. Iniiba nila ang katotohanan. Mayroon pang mga iba, di mo naman kailangan magpabautismo. Basta sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Di mo naman kailangan manambahan, basta manalangin ka lang doon sa iyong kwarto, ligtas ka. Mga kapatid, kasi nungalingan ito. Hindi na kailangan ng mga apostol, propeta, evangelista sa iglesia, pastor lang, okay na. Kasi nungalingan ito. Mga kapatid, napakaraming mga sinungaling sa mundo. Amen? Pero sa iglesia, doon lang natin maririnig ang totoo. Amen. Ngayon, kung pipiliin mo ang kasinungalingan, anong tawag sa'yo? Ha? Kung mas gugustuhin mo ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan, anong tawag sa'yo? Anak ng katampalasanan. Bakit ka mag-uubos ng oras sa mga hindi totoo? Gusto mo na rin namang makarinig ng totoo. Sa totoo ka na. Makinig. Kaya sa iglesia, sabi sa Tagalog, this is the pillar and foundation of the truth. Ito ang saligan. Saligan. Haligi at saligan ng katotohanan. Sa mga balita nga eh. Sino sa inyo? Gusto ko dito ako magiginig ng balita. Kasi yung sa bias. Bias yung isang channel. Bias. Puro na lang makadilaw. Makikinig ka na lang ng balita. Ba't di pa yung totoo? Di ba mga kapatid? So kung makikinig ka ng salita ng Diyos, doon ka na sa totoo. Dahil if you will listen to the lies, to the deceptions, you are making yourself full. Ginagawa mong hangal ang sarili mo. Diba? Yan ang sabi ng tao. Ito, gullible. Kung papaniwalain sa kasinungalingan, dahil alam mo, nasa totoo ka, mapaninindigan mo yung paglilingkod mo. Kaya kahit ano, ang marinig mo sa iba, because you know the truth, you will stand in the truth. You will not live the truth. You will keep on serving God because you know that in the church, that is where the truth lives. Amen. Amen. Maghahanap pa ba tayo ng kasinungalingan? Hindi na. Makontento na tayo sa totoo. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Pangatlo at panghuli. This is the place where we will be raptured. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy rapture. Dito tayo aagawin ng Panginoon. Sino sa atin taas ngayon kamay ninyo? Do you believe in rapture? Amen. Praise the Lord. Happy rapture. Do you believe that the Lord will come again? Amen. That He will not tarry anymore? Hindi na siya magtatagal pa? Amen. At excited na siya na makuha ka niya! Praise the Lord. Praise the Lord. Kumbaga, kumari niya lang sabihin, hang on tight, I'm coming soon. Praise the Lord. Hang on tight. Stand firm, I'm coming soon. Oh, John 14:1-3. I know you memorized this already. Amen. John 14:1-3. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar.
Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako. Isasama kita, sister. Isasama kita, brother. Isasama ko yung buong sambahayan. Upang kung nasan ako, ay naroon din. Praise the Lord. Nasaan ang mga kukunin ng Panginoon? Sa iglesia. Maging maliwanag lang sa atin. Sa iglesia. Ang iglesia ang muling kukunin ng Panginoon. Hindi yung nagpapakabait sa sanlibutan at walang Diyos. Hindi kukunin ng Diyos yon. Hindi yung, oo, gumagawa siya, sinusunod niya ang batas ng tao, pero hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. Hindi kukunin ng Diyos yon. Sino ang kukunin ng Panginoon? Yaong mga niligtas, inilagay sa iglesia, nananatili, nagtatapat sa kabila ng pagsubok sa pananampalataya. Kaya the Lord is excited. Are we? Yeah. Kung siya excited, we must. If He is excited to spend eternity with us, we must feel the same. Amen. Kapag naroon ako, ngayon, itong talatang ito, naroon na siya. Sa langit, tayo pinaghanda niya ng silid. Babalik na siya. Ito na pinag-uusapan natin ngayon, ha? Babalik na siya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Handa na ang ating mga silid. Babalik na siya. Our place there in heaven is prepared for us. He is in fact at the door. Nasa pintuan na nga. He's ready. He's just waiting. Because He's merciful. He wants people to be saved. Gusto pa niyang magligtas. Pero whether they will believe or not, your place there in heaven is ready already. Praise the Lord. If I go and prepare a place for you, I will come back. Amen. And take you to be with me, that you also may be where I am. Praise the And we Lord. are blessed because we are promised Praise by the Lord. that He will take us again. Praise the Lord. And this is our blessed hope, Titus 2:13, that the church will see the glorious appearing of the Lord. Amen. Praise the The Lord. church, tayo, makikita natin ang Panginoon. Praise the Kanyang Lord. muling Praise the pagbabalik. Lord. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Thank you, Lord. Gusto ko na sanang matapos sa ating pagbubulay. But in 1 Thessalonians 4:16-17, this is what I am talking about. This is what rapture is. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Yung mga nangauna nating mga kapatid na nangamatay sa pananampalataya, nagtapat, sila munang-unang bubuhayin. Amen. At tayo, kung loobin ng Panginoon, buhay na naghihintay. After that, should we read this in Tagalog? After that, at pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon, ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Sino sa atin dito gustong makita ang Panginoon sa himpapawid? Praise the Lord. Sino sa atin dito gustong makasama ang Panginoon magpakailanman? Manatili ka sa iglesia. Sapagkat sa loob ng iglesia, doon tayo aagawin. Purihin ang ating Panginoon. And so, what is the conclusion of this matter? What is the conclusion of all this meditation? That God has a requirement. God has a requirement. And what is He requiring us to do? Stay at the temple. That we must remain in the church.
Why? Because the church is our spiritual habitat. Because the church is the pillar of truth. Because the church will be raptured. Father in heaven, we praise you. We give glory to your name.